good morning po sa inyong lahat. My name is John Kevin Paunel at nandito po tayo ngayon sa harap ng Gregoria Model Unit ng Mawing Residences, which is located dito sa Barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga. This model unit ay meron pong minimum lot area na 96 square meters at floor area na 92 square meters. Meron itong 3 bedrooms, 2 toilet and bathroom, and 1 vehicle carport. But before we proceed on the further details of this model unit, if hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod nating videos. Alam ko po excited na sila kaya wag na po natin patagalin. Let's begin. Disclaimer lamang po if medyo po maingay in the background dahil kasalukuyan po tayong ongoing construction po dito. Pero dahil gusto namin po may pakita po sa inyo yung other projects that we have here in Pampanga para sa mga nakabili na dito at sa mga interested pang bumili. Dito po sa Pampanga, specifically kung naghahanap kayo ng 2-story single attached na malapit po sa Angeles City, that's why we want to show you the Gregoria Model Unit. So makikita po natin na napakaganda ng fasad. By the way, dun sa mga nakapanood na regarding sa Madonna Residences na located sa bandang San Fernando area, ito po yung smaller version nila. Kung dun po sa previous project po natin, they are single detached. In this project po, single attached naman po. At makikita naman po natin because they have a single firewall. At kung pag-uusapan naman natin yung fasad, kitang-kita nyo naman po yung color accent na ginamit. It is dominant color accent niya, yung kulay smoke gray. Pagkatapos meron po tayong wall tile cladding sa center at meron tayong balcony. Yung ating exterior wall, meron po siya naka-install na fluted panel which is nakaganda sa aesthetics po. Meron na rin po tayong covered carport and as we proceed, on this area, this will be our pocket garden. By the way, sa mga nagtatanong po, just in case po ba meron po bang kasamang fence and gate? Hindi po kasama po siya sa delivery of the unit pero you have the liberty kung gusto niyo pong magpalagay ng fence and gate. So makikita po natin na yung setback sa ating frontage estimated mga nasa 3 meter setback space. Meron na pong kasamang basic landscaping. Kung ano po makikita nandito, although it's not exact kagaya po ng nakikita natin dito, pinapakita lang dito na meron pong kasama na basic landscaping yung delivery of the unit. So may mga small plants, maliit na puno, then other details po, proceeding dito sa ating carport. Sa area na ito, paved na siya. Yung height floor to ceiling, magmula sa ating carport roof, mga nasa halos 7 feet po siya. Pagkatapos dito, kakasya pa rin po kahit po mga van, pickup, di ba masyadong mahaba po yung mga pickup truck, so kasyang-kasya po dito. Meron na po tayong fence sa side and sa likod. Pag-proceed naman natin dito sa area na ito, hindi na pave, which you may use this as an extension. Kung gusto niyo po magpalagay po ng extra room, yung mga karaniwan po kasi natin mga client po natin, nag-work from home and they want na mayroong dedicated office sa kanila pong bahay. So I guess this area perfect po siya para sa ganung klaseng setup. By the way, para po magkaroon silang idea kung gaano po kalapad po ito, mga halos sa 3 meters na rin po. Kaya medyo spacious po siya. And proceeding dito sa ating pinakalikod, meron po tayong fence dyan. So concrete yung first half and then meron pong steel railing, yung katuloy. Dito naman po sa tinuturo kong area na ito, this will serve as your service area. Meron po tayong 2 counter at saka wall-mounted cabinet. Pagkatapos po, yung setback sa likod, halos 2 meters din po siya. Meron pong cover dito sa likod na meron po naka-install na insulation. Hindi po nakasagad yung ating roofing. Pero paved na rin po itong area na ito. Meron pong sink for each counter, may outlet, may switch. And of course, meron tayong abang para dito sa ating washing machine. Sa area naman po, meron pa kayong maliit na space dito. Siguro pwede kayong maglagay po dyan ng mga plants, di ba? And may access po tayo sa ating back door. Okay. So nakita na po natin yung exterior details. Let's now go to sa main door and para ma-access na rin po natin yung interior space. So yung ating main door, it is a solid wood panel door
Meron din pong exterior or outdoor fluted panel here na may 2-panel sliding glass window. Elevated yung ating doorstep. And now, let's go inside and see the interior space. Sa pagpasok po natin dito sa interior space, we will be greeted first by the formal living area. Ang napansin ko rin po pala dito, open concept po siya. By the way, hindi ko po nabanggit po sa inyo. Kung nakasubaybay po kayo sa mga previous videos po natin, usually po sa same developer, semi-furnished po yung turnover. Ibig sabihin po, may kasama pong TV, sofa set, dining set, bed frames, included po yun. So, ang point ko po, kung baga gaya dito, meron din pong kasamang ganong klaseng turnover, which we will give you the list of the inclusions. Okay, so dito po sa ating formal living area, we have the 2 sofas, chair here, at saka center table. Sa left side ko, meron po tayong shelves and for TV console na rin. At ang another aesthetics po dito is yung indoor na fluted panel. May outlet tayo dito and Ethernet connection dito po na outlet. Pagkatapos napansin ko yung height floor to ceiling, mga nasa 8 feet po iyan. At meron po tayong mga for cove lighting. Hindi lang po natin masusindi po yung ilaw dito kasi wala pang electric connection. Kasi sineset-up pa lang talaga po nila yung model unit po natin. Pero siyempre nga po, since paubos na ito, sayang naman po kasi kung ipopromote natin, pagkatapos aasa sila na wala pang available. Kaya hindi na natin hinintay yung ganong klaseng setup po nila. Nag-video na po tayo. Proceeding here, meron po tayong 6-seater dining table po dito. Yung delivery of the, hindi po kailangan na exact ganito. So, ibig sabihin po, pwedeng similar. Pero at least, 6-seater dining table din. Ganun na rin po sa mga television, aircon, kasi kasama po yun sa inclusion. Pagkatapos, proceeding here, meron pa rin po tayong indoor fluted panel dito. Ito yung isa sa pinaka-favorite part ng mga nanay po dyan or sa mga mahilig po magluto. We have our kitchen dito. So yan, open natin para at least meron tayong lighting. And then, mapapansin nyo po, meron tayong bar counter. May mga naka-install po na wall-mounted cabinet. We have our kitchen countertop sink. And of course, yung binuksan natin pinto, yung ating direct access patungo sa ating service area. Hindi pa naka-install pero magkakaroon po dyan ng drop lights. By the way, before tayo mag-proceed sa other details, nakalimutan kong banggitin na yung ating formal living area sa ceiling po, meron siyang ceiling fan. Now, ito naman po yung ating first toilet and bathroom. Nabanggitan ka rin na meron po tayong 2 toilet and bathroom. So, meron po siyang glass enclosure dyan, may wall niche. Hindi lang po naka-install, possible baka magkaroon din po na mirror. Kagaya po doon sa previous housing project po natin, we have the pedestal lavatory, water closet. Yung kanilang toilet and bathroom po dito or the shower area, meron pong outlet just in case na gusto nyo magpalagay po ng water heater. And meron po tayong storage area. I'm not sure kung dito siya. Ito, nabuksan natin. So, storage area po yan. Medyo spacious pa siya kung tutuusin sa ating storage area. Pag pumasok ka dyan, marami kang pwedeng mailagay. So, let's close this again. And pag-usapan naman po natin yung ating staircase. Yung lapad po ng staircase po natin, mga nasa 1 meter. Pagkatapos po, hindi rin po steep yung ating steps. Solid wood yung ating mga stair treads with wood handrail. Meron po tayong switch dito. So this is a 2-way switch. Ibig sabihin, pag halimbawa nasa taas ka, pagbaba mo, pwede mong patayin yung ilaw dito. Vice versa. Okay, so nakita na po natin yung details ng first floor. And now let's go upstairs and check the other details. Tara! As we go upstairs, ang napansin ko dito, yung difference po ng ating flooring. Sa ground floor kasi is ceramic floor tiles yung ginamit. Samantalang dito po sa second floor, vinyl tiles. Dito po sa akong left side, we have a fixed window to vertical fixed window which gives natural lighting. Meron din po tayong outlet dito sa baba at sa taas. So you can use this outlet para sa emergency lights. By the way, yung lapad po nung ating hallway nasa 1 meter din. Pagkatapos sa likuran ko, this is our second toilet and bathroom. So meron po siyang glass enclosure. Hindi lang po tapos kasi nga po ongoing pa po sila sa pagsa-set up ng ating dressed up model. Pero meron pong i-install dito na vanity sink and yung ating
wall-mounted cabinet, magkakaroon po ng mirror po dyan, and design aesthetics ng ating toilet and bathroom. Just like the toilet and bathroom in the ground floor, meron din po siyang outlet for the water heater. Dun sa mga curious lang, just in case. And of course, yung mga pintuan po dito, solid wood panel door, steel door jamb, and check natin itong bedroom number 1. Sa bedroom number 1, hindi naman po siya ganun kalakihan. Yung bed frame na ginamit dito, which is included sa ating delivery unit, is a single-size bed. Sa right side ko, meron po siyang built-in cabinet na floor to ceiling. So, 2 panels yan. Yung kasing sa master bedroom, medyo nadagdagan siya ng 3 panels na mas mahaba, kumbaga. Dito po, meron po tayong 2-panel sliding glass window. Each outlet sa likuran ko dito and another 2 here. Okay, so nakita na po natin yung bedroom number 1. Let's now check the bedroom number 2 dito sa kabila. Sa bedroom number 2, pagpasok po natin, it is just same dimension ng bedroom number 1. Walang pinagkaiba. Ang difference lang ho nila, si bedroom number 2 is nakatapat siya sa ating balcony. Matatanaw nila yung sa harap. Same na single-size bed frame ang gamit. May mga outlets po tayo magkabila. Another di sa likod ko, tsaka doon. And then, dito naman po, we have a built-in closet. Just like sa bedroom number 1. Di ko po nabanggit, pero yung height floor to ceiling, estimated po, mga nasa 8 feet din po yung height. Okay, so nakita na po natin yung bedroom number 1, the bedroom number 2. Let's now check the bedroom number 3, which is the master's bedroom. Itong master's bedroom, usually siya yung may pinakamalaking dimension. Dito po, ang gamit na bed frame, double size bed. Siya lang po yung bedroom na meron pong inclusive na television. So, 2 pong television yung kasama po sa delivery. Isa sa living area at isa dito sa master's bedroom. Kung kanina, yung ating built-in cabinet, 2 panel lang yung kanila po door. Parang pangbukas po ng ng cabinet. Nadagdagan po siya dito. So mas dumami. Tapos sa loob nitong meron siyang 1, 2, 3, 4 shelves na spacious and dito. Hindi nyo na kailangan bumili ng cabinet kasi meron na po siyang built-in closet where you can place your clothes. Ayan, ito po yung ating television. May fluted panel dyan. Hindi ko lang po alam yung exact dimension. But I guess less than mga nasa around 50 inches. Ganun po. Pero syempre, ililist down po natin yung inclusive sa mga delivery units. We have 2 windows dito po sa above the headboard at saka dito sa in front. Ayan. And ito lang po yung bedroom na may access sa balcony. So, dun sa mga nai-stress dyan at gustong mag-relax, mag-coffee, you can go into our balcony. Yung balcony, medyo naman siya, spacious. Actually, pwede kang maglagay ng table dito, table and chairs. Kasi medyo spacious po siya. Yung dimension, almost 2 meters po by siguro mga nasa 1.5 or 1.8 meters. Of course, yung ating railing, steel po siya. Yung height, pagdating sa balcony, height floor to ceiling, mga halos 8 feet din. Halos 8 feet din po siya. Ito po, makikita niyo naman po yung ongoing construction po dito. Hindi ko po nabanggit, but we have 3 models. First is the Gregorio model unit. Second, the Gerardo model. At saka yung Julieta model unit. They have the same lot area and floor area. Magkaiba lang po ng layout pagdating sa interior. At saka yung, of course, yung facade, yung design. So nakita na po natin yung details ng Gregoria model unit. Pag-usapan naman po natin yung iba pang mga detalye. So, let's go outside. Yung mga amenities na meron tayo dito sa Mawing Residences, basketball court, children's playground, gated community with security guard na rin po ang ating subdivision dito. Available lamang po ito sa bank financing or cash. Yung computation po, indicated na rin po siya sa ating description box. More or less mga nasa around 6 million po yung price. Strategic na rin po ang location kung naghahanap po kayo ng malapit po sa Angeles area. So from Mawing Residences, going to the Angeles mismo, estimated mga nasa around 10 to 15 minutes drive lang. Malapit tayo sa Holy Angel University, sa Nepo Mall, Genera Mall. So yun po, strategic ang location niya.
Kasi ano na siya, although Porac ang location, boundary na po siya ng Angeles and Porac. Meron tayong pure gold, mga fast food. So napakaganda ng location po niya. And if you have any question with regards to this model unit na hindi po natin nabanggit, please don't hesitate na mag-comment sa ating comment section. Indicated na rin po ang aming mga mobile numbers, contact number like Viber, WhatsApp, and other social media platform. So, i-follow niyo po kami sa aming Facebook page. We have our TikTok account. And kung interested po kayo sa mga ganitong project, meron din po kaming website, johnkevinpaunel.com. Visit niyo lamang po kung gusto niyo po makakita po ng mga other real estate selling po namin. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Once again, this is Sir John Kevin Paunel. God bless everyone.